Hello po. Sorry po, nag-live po ako, wala pong sounds. Kaya ito po, ibibideo ko na lang po para po sigurado. Meron nga pala po kung mga some tips of advice sa mga kalalakihan na dumadanas po ng hirap sa pagdumi at sa pag-ihi na dulot po ng kanilang prostate. Yung po mga may prostate cancer, ano po. Pero bago po ang lahat, nais ko po sanang ipakiusap na magpasalamat po tayo sa ating dakilang lumikha dahil Diyos po ang nagpapagaling kaya dapat pasalamatan po natin. Yun na nga po, meron po akong mga tips of advice sa mga kalalakihan na dumadanas po ng kanilang hirap sa pagdumi or sa pag-ihi. Hindi nga pala po ako doktor at hindi rin po ako nagdodoktor-doktoran. Ang sa akin lang naman po ay nais ko pong makatulong sa mga mahihirap na hindi po kayang magpa-opera, kaya sa pamamagitan po ng pagte-therapy pagka na hawakan ko po sila, na therapy ko po sila at natuklasan ko po may mga prostate cancer na, ay ina-advise ko na pong mabilisang magpatingin po sa mga doktor para mabigyan po agad ng kalunasan o ng gamot para po panlunas sa kanilang mga sakit at karamdaman. Hindi po gano'n kadali ang intindihin ko po ang daing ng isang mahirap na may sakit at karamdaman dahil nga po bilang isang solo parent ay dinanas ko po ang iba't ibang klase ng hirap ng buhay. Hindi lamang po hirap sa pag-ibig. Talaga pong dumanas po ako ng iba't ibang klase ng pagsubok, pagsasakripisyo po sa aking buhay. Kaya alam na alam ko po ang nararamdaman ng isang mahirap. Napakahirap po ang maging mahirap. Lalo na po, mentras ka pong nangangailangan, ay lalo ka pong sinusubok ng pagkakataon. Kaya talagang sa mga natuklasan ko po sa aking sariling experience na hanggang ito nga po, pinagyayaman ko. Hindi ko naman po sinasabing successful na po ako, pero nakita ko po yung naiba po yung takbo ng buhay ko kumpara po sa dati. At dahil nga po sa paniniwala at pagtitiwala po sa akin na aking mga kliyente at patuloy po akong nire-repair kahit po alam na po nila na marami na pong nagagalit sa akin dahil hindi ko na nga po napagbibigyan ng lahat, ano. Lalo na po ngayon na nadagdagan po ang aking trabaho, na nai-invite po ako ng mga asosasyon. Tapos po, meron pa po akong mga pinupuntahan na dahil doon po ako nag-umpisa sa mga lugar na yon, kaya kailangan ko pong balikan. At doon nga po ay nagte-therapy pa rin po ako. Kagaya nga po sa Malacanang, nadagdagan na po ng nadagdagan. Dati po nasa NIB department lamang po ako. Ngayon po meron na pong PNA, saka po International Press Agency, ano po. Kaya po hindi po ganun kadali ang maging isang kagaya ko na napakahirap po. Meron po akong clinic dito sa bahay ko, pero hindi naman po nila ako mahagilap dahil nga po may pagkakataon pong umaalis ako. Kaya po hindi po madali. Noon nga po palang nakaraan, nag-live po ako ng tungkol po doon sa olive oil. Napakarami pong nakarelate. At doon ko po natuklasan na hindi lamang pala po sa mga namamagantuhod, yung mga may rheuma, may arthritis, ang dapat makinabang po doon sa in-advise ko na experience ko po sa aking sarili na hindi po ako makalakad at gumamit lamang po ako ng yun nga pong tinuro ko na yun, yung olive oil, tapos po yung ginger oil, saka po ano ba yung chili powder, yun po.
Tapos po, niluto ko nga po yun sa yung olive oil po, nilagyan ko po ng tig isang kutsarang chili powder, saka po ginger powder. Tapos po yung olive oil, mga 4 na kutsara. Ah, Tinunaw ko po yung pinakuluan po sa madaling salita, yung pong ginger powder at chili powder, tapos po inirab nga po sa tuhod. Kung gusto niyo pong maano dun po sa una ko pong pagla-live, nandun po yun, kasi ang topic ko po ngayon ay tungkol po sa prostate. Yun nga po, natuklasan ko pong nakakatulong din po yung pagrarab ng olive oil sa ating tuhod, dahil lahat po ng dumaranas ng kirot, pamamanhid, yung pong mga naninigas pong muscle sa ating binti, yung mga paa na nagpapatong na po yung mga daliri. Napakalaking tulong po yung olive oil na mairab po sa ating muscle, para po mag-function ng maayos ang ating muscle. Nakita ko pong nakatulong po sa mga kliyente ko, dahil nagkukwento po sila ng yun nga po, nagiginawahan po sila dun sa aking in-advise. Kaya ina-advise ko po sa lahat po na mga naniniwala at nagtitiwala po sa aking mga sinasabi, wala naman pong mawawala. Hindi naman po ganun kalaki ang inyong magagastos, pero tinitiyak ko pong makakabuti po sa inyo, lalo na po dun sa mga nagpapa-steroids at nauubusan na po ng synovial fluid sa inyo pong mga tuhod. Malaki po ang maitutulong ng olive oil, dahil pag po yun nainit nyo at nairab nyo po sa inyong tuhod, ay papasok po talaga sa loob ng inyong buto ang kanyang oil, dahil deep tissue po ang naaabot ng oil na yan. Yun na nga po, tungkol po dun sa mga dumaranas po ng may prostate, yung may problema na po sa kanilang colorectal, yung pong inyong colon, may problema na po na nagbabara na po, hindi na po makadiretso sa inyong rectum, palabas sa inyong ano, sa inyong mga dumi. Talaga naman pong naninigas at nagbabara po ang sphincter ng inyong colon. Maia-advise ko po sa lahat po ng mga kalalakihan na kahit nakita ko po kahit anong uri po ang inyong trabaho, anuman pong klase ang inyong pamumuhay, basta't po nakita nyo na po ang inyong sarili na may kakaiba. Humarap po kayo sa salamin at kalabitin niyo po ang inyong mga katabi. Tanungin niyo po, malaki ba ang aking tiyan? Yan po, Pagka po kasi nakita niyo pong ang tiyan niyo po ay super na pong parang buntis. Yung mga kalalakihan pong matigas na po ang tiyan, dulot po ng pag-inom ng alak, or dahil po sa kakakain na rin, pag-inom po ng malamig na tubig, soft drinks, yan po, nagiging cause na po yan ng pagdating ng araw ay magiging dahilan po ng inyong prostate cancer, or sa colon po ninyo. Maaari po kayong ma-endoscopy or ma-colonoscopy. Kaya ang ina-advise ko po sa inyo, yun nga po, tingnan niyo po ang inyong sarili sa salamin at kalabitin niyo po ang inyong mga katabi at magtanong ng, malaki ba ang aking tiyan? Yan po. Ang maya-advise ko po, ito pong inyong mga palad ay ipatong niyo po sa ibabaw ng inyong pusod. Ganyan po. Ayan po. Patong niyo po sa ibabaw ng inyong pusod. Ano man po ang inyong ginagawa, naliligo man po kayo or nakahiga, nagpapahinga, pwede niyo pong maging bonding mag-asawa, hagurin niyo po ng pakanan ang inyong tiyan, magmula po, ipapatong niyo po sa inyong pusod, ganyan. Ihahagod niyo po ng maraming beses. Pwede pong may langis, pwede rin naman pong wala. Yan. Tapos po, hagurin niyo po ng ganyan ng paulit-ulit. Padiin po ng padiin hanggang sa umabot po sa inyong mga singit. Makakaramdam po kayo dyan ng mga matigas na ugat or mga matigas na mga kinain niyo po sa inyong intestine. Yan. Pag ganyan-ganyan po kayo, pag sumawa na po kayo ng kahagod, ng kaiikot ng inyong mga kamay,
ay papindot-pindot naman po. Basta't po yung cycle po, panay po paikot, ganyan. Lalambot po ang inyong tiyan at makakabawas po sa paghihirap na inyong nararamdaman na hindi po kayo madumi or hindi po kayo maihi. Yan po, ganyan lamang po. Ganyan lamang po ang ginagawa ko sa aking mga kliyente. Yan po, napakalaki pong tulong ang magagawa po niyan. Yan po yung mga may problema po sa colon or sa prostate. Yan po, ganyan po. At hindi lang po colon at prostate ang masasagasaan po niyan. Kung ano man po yung mga problema niyong iba pa sa inyong internal organ. Yung po may mga GERD, sapul din po dyan. Yan po. Tapos po yung po mga may problema po sa kidney, sa gallstone. Yan. Tiyaga-tiyaga lang po talaga. Kasi po, bilang isang mahirap ay tumutuklas po talaga ako ng mga makakatulong po para po maginawahan po ang inyong mga pakiramdam. Unang-una po, sa kagaya ko pong solo parent, meron po akong 2 anak na lalaki at isang babae. Yung 2 ko pong lalaki ay, kung makikita nyo naman po talaga, ay mga maton ang katawan. Ang lalaki po. Tapos po, ang tataba pa. Kaya po, pagka po halimbawa, kumain lang po ng masarap. Yan po, yung mga mamantika. Yan po, makita nyo po ay hindi na makahinga. Kaya, kung hindi ko po susuportahan, malamang at malamang po ay mau-ospital dahil po hirap na hirap po sa paghinga at naninigas ang kanilang mga tiyan. Kaya nga po, pinipilit ko pong tuklasin kung ano po ang aking maitutulong sa aking kapwa. Unang-una nga po, nagpapasalamat po ako sa aking mentor, instructor at advisor po sa Lubbock, Texas, USA na si Sir Giovanni Garcia dahil ang dami niya pong pinapadala sa aking mga human anatomy po na pinapaprint ko naman po agad-agad para po ma-discuss ko nga po sa inyo. Kagaya po nito, ito nga po yung makakatulong po para po sa inyong colorectal or sa inyong pong prostate. Ayan po. Yung karamihan po kasi, yung pong mga sphincter po natin, yung mga upungan po ba, dun po talaga, yun po yung mga nagiging problema. Ayan po, napakarami po pong mga pinaprint, kita nyo naman. Ang isang nais pong matuto at may malaman, may matuklasan po sa ating mga sakit at karamdaman, ay talaga naman pong gumagastos sa kagaya ko po. Kahit po nung dati pa, kahit po hirap po ako na halos makain po ay wala. Talaga pong pinagsusumikapan ko pong makabili ng notebook, ballpen, papel, illustration board, at saka po ng mga Crayola para po sa aking nga pong sariling pag-aaral at intindihin nga po ang mga sakit at karamdaman ng ating katawan. Dahil unang-una nga po ay wala po akong sapat na perang pampadoktor para po sa aking mga anak. Talagang umaasa lang po ako sa pagte-therapy ko. Pero nagpapadoktor din naman po kami pag talaga pong nakikita ko pong hindi ko na po kaya, ay talaga naman pong dinadala ko din po sa doktor ang aking mga anak. At pati rin po ako, pag po alam ko pong hindi na po kaya ng pagte-therapy. Kasi po ang usapan po, basta po bakterya na, hindi na po kaya ng therapy yan dahil bakterya na nga po. Doktor na po ang kailangan dyan dahil nga po kailangan ng sapat na pera para po pambili ng gamot na irereseta po ng mga doktor. Ano po. Ayan po, kung makikita niyo po yan po yung mga ating sphincter, mga upungan po. Di po ba dito po sa ating colon ay meron po tayong 4 cycles dyan. Yung ascending po, yung pataas, transverse colon, yung pong patawid, descending colon, yung pong pababa, at yung pong sigmoid colon, going to anus na po, yung palabas na po ng ating dumi. Yan po, ganun po katindi ang ating katawan. At andyan nga po, napakarami po nito. Pero ginagawan ko nga po ng yung maunawaan po natin, yung pong mga, lalo na po yung mga mahirap na alam po nilang
hindi po kaya ang magpa-doktor, kaya nais ko pong sa pamamagitan po ng pagtuturo kong ito ay makarelate po sila o yung kanila pong mga anak o asawa para po maintindihan na iba po ang may alam po tayo sa ating pangangatawan, na ang bawat galaw po na hindi po lahat ay basta hilot-hilot lamang or pindot-pindot po tayo. Kailangan din po natin ang magpa-doktor dahil nga po minsan po pag po nakapindot ka ng isang daliri lamang ay maaari pong maging dahilan ng inyong nagtitipid po kayo pero mas malaki po ang gastos na mangyayari pagka po hindi nyo po agad pinadoktor. Kinakailangan po talaga na sa buhay po natin ay kasama po, bukod po, unang-una po ang ating Panginoong Diyos, ang ating pong dakilang lumikha. Yun nga pong ating sapat na pananalangin na huwag po tayo magkakasakit. Pero hindi nga po lahat ay iaasa po natin sa Panginoong Diyos dahil may mga maling galaw po tayo at maling pagkain na naititake po sa ating katawan. Kaya nagkakaroon din po tayo ng bakterya, nakakailanganin po talaga natin ang doktor. At yun nga po ang tinutuklas ko na paano po makakatulong ang isang terapista para po maituro sa tamang doktor ang ating mga kapwa para po hindi po ganun kamahal ang magastos po sa hospitalization. Hindi po ganun kadali ang aking tinutuklas dahil sa haba na po na experience ko. Hindi lamang po sa pagte-therapy, pati po sa hirap ng buhay, kaya pinag-combine ko po. Kaya po siguro ganun po ka-effective ang aking mga ginagawa. Kaya naman po ang aking mga kliyente ay patuloy po akong inire-refer kahit alam na nga po nilang marami nang nagagalit sa akin. Pero ang sa akin naman po, naunawaan ko naman po kayong lahat. Pero sana naman din po ay unawain nyo rin po ako dahil nag-iisa lamang po ako at hindi ko na po papansinin ang inyong galit dahil sabi ko nga po sa inyo na unawaan ko po kayo. Nag-iisa lamang po ako at napakarami po ninyo. Kaya kung sino lang po yung maabot ng aking oras, ayun lamang po ang aking mga napagbibigyan. Dahil may personal na buhay din po ako at kailangan ko din pong, yun nga po, pag na-invite po ako ng pumunta sa mga okasyon na kinakailangan po ng aking trabaho kasi unang-una nga pala po ay may position din po ako sa food supplement na akin pong binibenta, kaya po may mga downlines din po ako na kinakailangan po minsan nagpapaseminar din po yun pong anak ko para nga po talaga pong nakasuporta po ako. Kaya sa mga nagagalit, naunawaan ko po kayo dahil hindi naman po ganun kadali ang nagiging buhay ko ngayon. At nagpapasalamat po ako dahil naging parte po kayo ng buhay ko. Naunawaan ko po ang inyong mga tampo, pero pinipilit ko naman din po kayong mapagbigyan, pero talagang hindi po kinakaya ng oras ko. Kaya kahit po sa mga taong gusto po kong subukan, okay lang naman po. Pero ang masabi ko po, kung marami po kayo, alam ko po sa sarili ko na kailangan ko na rin po kayong tanggihan dahil hindi naman po ako makina, tao po ako. Kaya kung ano man po yung mga masasakit na sasabihin niyo po sa akin, sabi ko nga po sa inyo, naunawaan ko po kayo. I love you all. At ito na nga po, muli po tayo dun sa aking topic na sa prostate. Sa mga kliyente ko po talaga na dumadanas po ng prostate, nakikita ko po yung mga paghihirap nila. Nakapag-alaga po talaga ako ng napakalaki na po ng kanilang ari. Talaga naman pong nawala na po ang malisya ko sa aking katawan dahil po sa paghahangad ko pong makatulong sa aking kapwa na nakikiusap po sa akin na iniiyakan po ako at dumaranas po ng paghihirap. Hindi po ganun kadali yung naging pagtitiwala po sa akin ng aking kapwa. Hindi man po nga lahat kayo ang mapagbigyan ko, pero yung pong iisa, dalawa, ay alam ko naman pong panghabang buhay po na
hindi na po ako makakalimutan ng kanilang pamilya dahil nga po sa hirap ng mga pinagdaanan po namin ng mga mahal po nila sa buhay na aking inaalagaan, na hindi ko po binibitawan hanggang sa huli. Talaga naman pong napapag-aralan ko po yung mga sakit at karamdaman nila, na sa una po ay talaga naman pong malakas pa, tapos po hanggang sa nanghihina na. Ang mali lang din po kasi, 'pag po kasi akyat na, talagang parang magiging ako na lang po yung magiging daan para po maalala niyong buhay pa pala ako. Ganyan po, no? Ganyan po yung mga sinasabi ng mga kliyente ko. Buhay pa pala ako. Nais kitang makita dilit dahil ikaw lang ang dahilan para malaman ko kung ako ay buhay pa. Dahil kapag nahawakan mo ko, nakita kita, alam kong buhay pa pala ako dahil ikaw lang yung naiiba. Dahil na-immune na ako sa pang-araw-araw na sakit na nararamdaman ko. Hindi ko na alam kung buhay o wala na ba ako sa mundo. Ganyan po yung mga sinasabi ng mga datihan ko, no? Kaya masyado po talaga akong nasanay sa tao. Yun na nga po. Pag daw po nahawakan ko po sila, ay nararamdaman po nilang buhay pa sila. Kaya naman po, sa bawat araw po na inaalagaan ko po sila. Dati po kasi nung bago-bago pa ako, talaga pong naalagaan ko po sila ng araw-araw. Talaga naman pong natututukan ko po, kaya natutunan ko po kung ano yung mga problema po sa kanilang katawan, na magmula po sa malakas po sila. Yun na nga lang po yung masakit, ano, nag-umpisa lang po yun sa uric at cholesterol na tumaas, na pabayaan, naging cause ng bukol hanggang sa naging sanhi po ng kanilang pagkawala. Yun na nga po, ano, napakahirap po ang magsalita pagka po may karanasan ka sa mga ganong klaseng tao, na binuhos mo po yung oras at panahon mo para po masuportahan mo, tapos po sa bandang huli iiwan ka din. Hugot. Yun na nga po, ano, hanggang sa natuklasan ko po yung hindi lang po kasi isang klase ng cancer ang mga naalagaan ko. At doon ko rin po natuklasan nung nag-training po ako noon, na-invite po ako sa PGH noon sa mga cancer survivors po, na naoperahan na po sila, pero muli pong bumalik ang kanilang mga bukol, palakihan pa rin po, pero galing na po sila. Yun nga po, bumabalik po ulit. Doon po ako natutong mag-therapy ng mga may bukol, dahil pinagkatiwalaan po ako nung director doon na subukan ko po yung mga cancer survivors doon. Kaya po, yun na nga po, masyado na pong mahaba yung naging experience ko sa pagte-therapy. At unang-una nga pala po, ang dami ko pong nais pasalamatan, pero siguro po una-una po muna, labis-labis po yung pasasalamat ko kay Doc Prince Mulhamid Tumawis. Doc Prince, maraming salamat po sa inyo sa pagtitiwala niyo po sa akin nung time po na nagte-training po ako sa geriatric hospital po sa Malacanang. Sobra po yung tiwalang ipinagkaloob niyo po sa akin, at hanggang sa ngayon po ay sinusuportahan niyo po ako sa pamamagitan po ng pagbanggit niyo po sa inyong radio station at sa TV station niyo po sa FB. Nagpapasalamat po ako ng labis na hindi niyo po ako pinagkaitan ng inyong oras at panahon na batiin. Maraming salamat din po sa advice nyo. Kayo po ang nag-advise sa akin na mag-clinic, at sabi ko nga po sa inyo dati, bakit po kailangan? Marami naman po akong inaalagaan sa labas. Bakit kailangan ko pa pong mag-clinic? Pero hindi niyo po ako sinukuan. Palagi niyo pong pinapaalala sa akin kung naayos ko na po ba ang aking pagkiklinik. Akalain niyo pong darating pala po sa punto na magagamit ko po ang aking clinic, dahil nito nga po naging nag-pandemic, ay napirmis po ako sa bahay, at
hindi rin po ako pinagkaitan ng ating dakilang lumikha na makapaghanap buhay kahit po nasa bahay lamang. Maraming salamat po, Doc Prince. At muli nga pala po, ano, balik po tayo sa aking topic tungkol po doon sa prostate. At yung nga pong iba kong inaalagaan, meron na pong mga bag na bit po nila dahil hindi na po sila maihi. Doon nga pala po sa inaral ko po sa sacral region, nakakonek po yung pudendal nerve sa S3 to S4 po. Yan po ano, sacral nerve 4 po saka sacral nerve 3. Yung pong tinatawag po nating pudendal nerve. Ang function po ng pudendal nerve ay external urethral sphincter at saka po anal, external anal sphincter po. Yung po ang function niya, talaga pong ano ka po, yung luluwag po yung po, ganun po yung mga ginagawa ko ngayon sa mga may prostate. Tinitrigger ko lamang po yung kanilang lahat po ng part ng sacral region mula po sa S1 to S5 at L4 to S5 po. Saka po sa kanilang coccygeal. Yun nga po, yun po yung mga tinitrigger ko dahil po pag po nakapako na pong may mga muscle spindle na po doon, yung pong mga naninigas pong muscle, yun na po yung tinitrigger ko. Dinudurog ko po yun dahil po nakabara po sila sa butas, kaya hindi po makapag-flow ng maayos yung ating pong nerve, hindi po makapag-stimulate ng maayos yung daloy ng ating nerve na kinakailangan pong makakuha ng tamang signal ng kuryente po ng ating katawan. At yun nga pong ating blood flowing, hindi po makapag-circulate ng maayos ang ating dugo pagka po may mga bara na yung ating pong mga butas sa ating sacral region. Yun nga po, yun lang po yung mga tinitrigger ko. Kaya talaga naman pong napakahusay, napakagaling at nakakatulong po sa mga may prostate na pagka po na-trigger ko yun, dinudurog ko po yung mga matitigas nilang mga muscle, nakakatulong po ng maayos at gumiginhawa po ang pakiramdam ng aking mga kliyente. At nagsisikap po talaga akong unawain at intindihin ang inyong mga sakit at karamdaman dahil nga po, unang-una nga po, sabi ko nga po sa inyo, isa po sa na-experience ko ay ang napakahirap po. Napakahirap po talaga. Dadanasin mo po talaga lahat ng sakit ng isang walang kakayahan at kakulangan po sa hanap buhay, sa pera. Isa lang po ang aking masasabi. Napakahirap po ang maging mahirap. Yun po. Kaya siguro po, kaya po nararating po kung anong meron ako ngayon ay dahil nga po nagsisikap po ako dahil po sa mga pinagdaanan kong hirap. Ayoko pong daanin o danasin ng aking pamilya, na aking mga anak o ng aking pong mga kaibigan at kapwa ang mga hirap po na pinagdaanan ko. Sa ganong paraan man lang po ay makatulong po ako sa pamamagitan po ng bawas hirap po, na makatulong ka man lang po na yung may sakit ka po, hindi ka po makapagpa-ospital dahil wala ka po miski 5, tititigan mo na lang po ang mga mahal mo sa buhay dahil nga po wala ka pong sapat na pera para po madala mo po sa ospital. Kaya pinapakiusap ko po sa lahat po ng mahihirap na meron naman pong mga kakayahang manood po at mag-aral po sa YouTube. Bigyan niyo po ng oras kahit papano po, kahit ilang minuto sa inyong buhay para po hindi niyo po inaasahan, mapapakinabangan niyo po yan sa inyong pamilya. Kaya nga po ako po ay nagsisikap para maituro ko po sa inyong lahat kung paano po ba ako makakatulong na sa pamamagitan po ng pagte-therapy ay mababawasan po ang inyong budget sa hospitalization. Paano po sa muli po, magdi-discuss po ulit ako at patuloy po akong mag-aaral para po aaralin ko po gabi-gabi para po mai-discuss ko po at mai-deliver po ng maayos sa inyo kung paano po ang inyong dapat gawin nasa pamamagitan po ng pagte-therapy
at maaagapan po, magpapadoktor lamang po kayo para maresetahan po kayo ng tamang gamot. Kasi nga po, palagi ko pong sinasabi na ako po ay tagadurog lamang ng inyong bukol. Dudurugin ko po yan, pero ang function po niyan ay nasa inyo pa rin pong katawan. Pero kung may gamot po kayo ng doktor, ay marirelease po ang toxins ng inyong katawan dahil nga po sa marireseta po na gamot ng inyong doktor. Paano po? I love you all. God bless us all. Bye-bye.